Hindi po biro ang dinaranas ng mga biktima ng trahedya tulad ng sunog at matinding pananalasa ng masamang panahon. Bukod kasi sa posibleng pagkakaroon ng sakit, maaari rin silang makaranas ng matinding trauma. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Maliban sa hampas ng ulan sa mga yero at dagundong ng mga ulap, may isang ingay na patuloy raw nagdadala ng pangingilabot sa mga taga-Marikina. Namin talaga tapos na. Tapos biglang nagsirena na naman. Ayoko na marinig talaga yun kasi yung nakaranas na ako dito nung Undoy. Grabe. Parang ano na kami. May phobia na talaga. At dahil hindi raw ito ang unang pagkakataong halos nilubog ng tubig ang pamumuhay ng ilan, tila habang buhay na raw nilang bit-bit ang pangamba. Ang evacuation center na ito sa Delpan Complex sa Tondo, 3 buwan ang tinitigilan ng mga sinalanta ng sunog sa Isla Puting Bato noong Mayo. Marami sa aming nakita, tila malalim ang iniisip, tulala sa kawalan. Ang pamilya ni Lito, maayos na raw sana ang kalagayan matapos ma-relocate ang tirahan. Sa Rodriguez Rizal na nilubog naman ang baha nitong Martes. Isang buwan may po kami dito sa complex bago kami relocate na Montalban. Pagdating nyo sa Montalban, sir, anong naisip nyo na safe na? Yun ang pagkakalam namin, safe na kami doon. Hindi namin alam na dilubyo pa lang pupuntahan namin doon. Kakatroma talaga yun. Yung mga bata nga na iba doon. Minsan, sasalita na wag na tayo pumunta doon tatay kasi ganito ganon, baka maulit pang nga ho. Ang bagyong Ondoy noong 2009, Pedring at Sendong noong nakaraang taon. Nag-iwan daw ng lamat hindi lamang sa mapa ng Pilipinas, kundi pati sa isip at damdamin ng mga nasalanta. Dahil dito, pinagtibay ng Department of Health ang programang Mental Health and Psychosocial Support o MHPSS para sa mga biktima ng kalamidad. Health is not just the physical condition, no? So it also involves the psychological and the mental makeup of a person. For example, ito yung mga maraming mga kamag-anak na namatayan, no? Na yun nga, yung mga nawala ng bahay, no? And of course, between adults and children, iba-iba rin yung effects niyan. Of course, children are more vulnerable. Depende sa tao, iba-iba raw ang reaksyon ng bawat isa sa trahedyang kinaharap o kahit nasaksihan lang. At hindi lamang mga nasalanta ang pwede raw matroma, maging ang mismong mga nag-rescue at umasiste sa mga biktima. Ang unang hakbang dito ayon sa DOH, psychological first aid. Psychological first aid is nothing but just continue doing your services to the people, but with a lot of compassion. Sometimes the mere presence itself, no, it's already something, no, for the people na. Yung mga naapektuhan will manifest differently pa rin, no. So depression is one of them, but it can be inhibition, ganyan. Pwedeng yung normally mga ginagawa nila, yung mga everyday life na ano nila, na i-impair din. For example, yung hindi na masyado nakakakain, no. Importante raw na matugunan ang pangangailangang mental at emosyonal ng mga biktima, lalo pat maaari raw itong humantong sa mas malalang karamdaman, ang post-traumatic stress disorder. Mabuti na lamang daw at tayong mga Pilipino may likas na anting-anting laban dito, ang isa't isa. Dito na kayo, dito. Yes, but PTSD can also happen, of course, in the aftermath nga ng disaster. But it, of course, will most of the time it takes years, no, para ma-develop, no. Cedric Castillo, GMA News.